Isang gabi na lang at magsisimula na ang mahabang bakasyon. Sa sala, nakatambak ang magkakaibang kulay ng bagahe. Kinaumagahan, itinakda na ang buong pamilya, anim kaming lahat, na lumipad patungong Vancouver, Canada, para sa isang malayuang paglalakbay. Ito ang unang pagkakataon na sumama ang buong pamilya sa isang malaking biyahe sa loob ng 3 taon ko bilang asawa ni Cardo. Magulo ang sala. Si Nanay Milagros Mila Gonzales, ang aking biyenan, ay inuutusan si Tatay Rafael Rafi Gonzales na ipatong ng maayos sa dingding ang 2 malaking maleta na may sukat na 30 pulgada. Si Risa Gonzales naman ay isinisiksik na ang ika-4 na damit sa kanyang sariling glittery na maliit na maleta na may maraming sticker. Ako ay nakaupo sa sulok, tahimik na sinuri ang laman ng sarili kong bagahe. Ang aking damit panlangoy, first aid kit, at ilang supot ng mamahaling high-grade coffee at pinatuyong halamang gamot para sa isang kaibigan sa Canada ay maayos na nakalagay sa mga compartment. Lumapit si Cardo, ang aking asawa, at iniabot sa akin ang isang bote ng gamot para sa pagkahilo. Sabi niya, "Ilagay mo ito sa hand carry ko. Inumin mo bago tayo sumakay ng eroplano bukas." Ngumiti ako sa kanya habang kinukuha ang gamot, ngunit nasulyapan ko ang kilos ng aking biyenan sa gilid ng aking mata. May bumaling sa sulok ng pasilyo patungo sa silid tulugan ng mag-asawa si Nanay Mila at tila may hawak siyang madilim na bagay. Nagkunwari akong walang nakita. Itinuloy ko ang pagsasara ng zipper ng aking maleta at paghihigpit ng strap ng bag. Hindi nga ako nagkamali. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Nanay Mila na may dalang platito ng hiniwang mansanas. Sa tono na 3 beses na mas malambing kaysa karaniwan, sinabi niya, "Andy, halika at kumain ka ng prutas. Napagod ka sa pag-aayos ng gamit, hindi ba?" Kumuha ako ng isang hiwa ng mansanas at natural na tiningnan ang aking maleta. Ang hawakan ng zipper ay medyo lumipat mula sa pwesto nito kanina. Bahagyang nakasandal sa loob. Umupo si Nanay Mila sa katabing sofa. Nagreklamo kay Risa na huwag magdala ng maraming walang kwentang bagay at dahan-dahang kinain ang hiwa ng mansanas gamit ang toothpick, hindi man lang ako tinitingnan. Makalipas ang halos 30 minuto ng pagmamadali, natapos din namin ang pag-aayos ng gamit. Nakatayo ang 5 malalaking maleta sa tabi ng pintuan tulad ng mga sundalong nakahanay. Tinuro ni Nanay Mila ang isang may kulay pilak na hand carry na may kulay abong gilid at sinabi kay Risa, "Risa, akin ito. Huwag mong kakalimutan bukas. Huwag kang malito. Iyon ay ang akin mismong maleta." Si Risa ay sumagot lang ng opo nang hindi inaangat ang ulo, abala sa kanyang cellphone. Nang nakahiga na ako sa kama, agad nakatulog si Cardo. Gising ako, nakatingin sa kisame. Ang tanging nakikita ko ay ang mahinang liwanag mula sa ilaw ng kalye na pumapasok sa bintana. Ano kaya ang lihim na inilagay ni Nanay Mila sa aking maleta? Isang mahalagang bagay, pera, o isang bagay na hindi dapat malaman ng mundo? Dalawa lang ang posibleng layunin niya. Ang ipahamak ako o gamitin ako para maipuslit ang isang bagay at isisi sa akin kung magkaproblema. Alinman sa dalawa, kasuklam-suklam ang kanyang layunin. Pagdating ng 4 a.m., nagulo ang bahay. Si Risa ay nagrereklamo dahil hindi niya mahanap ang kanyang contact lens solution. Maraming beses na tinitingnan ni Tatay Rafi kung sarado na ang stove. Ilang beses namang binibilang ni Nanay Mila ang kanyang passport at ticket sa kanyang maliit na handbag. Paglabas ko ng kwarto, may hawak ng jacket si Nanay Mila at iniabot sa akin, "Andy, malamig sa umaga. Magsuot ka ng makapal." Kinuha ko ang jacket at isinuot. Dahan-dahan kong kinapa ang bulsa gamit ang aking daliri. Wala. Ngunit malapit sa kili-kili ng lining ng jacket, may naramdaman akong napakaliit, matigas na nakaumbok. Hindi ito mapapansin kung hindi mo talaga hahawakan ng maingat. Nagkunwari akong walang nakita, isinuot ko ang jacket at sinara ang zipper. Nakarating na sa baba ang van na ipinahanda namin. Tinulungan ng driver na isakay ang 5 malalaking maleta sa trunk. Si Nanay Mila ay nakadikit sa tabi ng aking maleta. Tila pinipisil ang mga bag na parang nag-aalala na baka tumakas ito. Si Risa, habang umaakyat sa kotse, ay nagreklamo. Inaantok na talaga ako. Huminto ang sasakyan sa Airport Expressway. Napakadilim pa sa labas ng bintana. Si Nanay Mila ay nakaupo sa tapat ko.
at ginamit niya ang reflection sa bintana upang ako'y masulyapan. Sumandal ako kay Cardo at nagkunwaring natutulog. Ngunit sa aking isipan, naaalala ko ng buong linaw ang ginawa ko noong 3 a.m. nang tulog na ang buong pamilya. Pumasok ako sa sala, walang sapin sa paa. Sa loob ng 30 segundo, gamit ang isang hairpin, ipinalit ko ang tag at ang ilang kakaibang strap ng bagahe na nakakabit sa maleta namin ni Risa. Ang aking maleta ngayon ay may glittery na tag ni Risa at nakatali sa kanyang paboritong may kulay rosas na scarf. Samantala, ang kanyang maleta ay may suot na pangit kong may kulay abong rain cover at nakalagay ng tahimik sa orihinal na puwesto ko. Nanay Mila, ang sorpresa na inihanda mo ng maingat ay babalik na sa orihinal nitong may-ari. Ang International Departure Area ng NAIA ay puno ng liwanag at mas maraming tao kaysa sa inaasahan. Si Nanay Mila ay nagmamadali, na parang iiwan kami ng eroplano kahit isang segundo lang kaming madelay. Mahaba ang pila sa lugar ng pagpapatala. Hawak ni Tatay Rafi ang lahat ng passport at hindi inaalis ni Nanay Mila ang kanyang mata sa 5 maleta habang nilalagyan ng tag at isinasakay sa conveyor belt. Nay, yung maleta ko! Biglang sigaw ni Risa. Tinuturo ang conveyor belt. Dahan-dahang pumapasok ang maletang may suot na may kulay abong rain cover na isinuot ko. Nagbago ang kulay ng mukha ni Nanay Mila. Bigla siyang lumingon at tiningnan ang pilak na maleta na may glittery tag ni Risa na naiwan sa tabi namin. Ay ito, hindi ba ito ang kay Risa? Biglang nagbago ang boses niya. Nagkunwari akong nagtataka at tiningnan ang bag. Ay, ito po ba? Akin po ito, Nay. Hindi ba tapos na ang pagpapatala kay Risa? Sabi ko, tinuro ang conveyor belt. Tingnan niyo po, may tag na. Lumapit din si Cardo, tiningnan ang tag. At sinabing, oo nga, Nay, kay Risa yun. Nakapasok na. Tinapik niya ang may kulay pilak na maleta. Ito ang dadalhin natin sa loob ng eroplano. Kailangang dalhin ni Andy ang kanyang jacket dahil giniginaw siya. Nagpumilit magsalita si Nanay Mila, nakatitig sa pilak na maleta. Walang kamalay-malay niyang hinawakan ang tali ng scarf na nakapalibot sa kanyang leeg. Ang matigas at kalmado na ekspresyon na karaniwang nakatakip sa kanyang mukha ay nagsimulang magkaroon ng bitak. Ang pagkabalisa at takot sa ilalim nito ay nagsimulang lumabas. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang lumabas lang ay ang ungol sa kanyang lalamunan bago niya ito lunukin muli. Palagi na lang siyang bumubulong. Anong nangyari? Kanina lang, sigurado ako. Naku, Nay, siguro naguluhan lang kayo sa kaba, sabi ni Risa. Hinawakan ang braso ng nanay niya at hinila siya patuloy. Tara na, kailangan pa nating dumaan sa pagsusuri ng seguridad. May late tayo. Habang hinihila siya ng anak, bawat hakbang, lumingon si Nanay Mila. Ang kanyang tingin ay nakadikit sa pilak na maleta, na parang nawawalan siya ng kaluluwa. Nang sumigaw si Tatay Rafi sa harapan, Mila, bilis! Nagawa niya lang ibalik ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang mga hakbang ay balisa. Mahaba rin ang pila sa lugar ng pagsusuri. Inilagay namin ang aming mga hand carry sa plastic na basket at hinubad ang aming mga jacket. Kapansin-pansin na napakabagal ng kilos ni Nanay Mila. Nang turn na niya, nagdadalawang isip siyang hawakan ang kanyang jacket. Ang isang batang security officer ay nag-utos, nang may kabaitan ngunit may katiyakan. Ma'am, pakilagay din po ang inyong jacket sa basket. Doon lang siya tila nagulat. At dali-dali niyang inihagis ang jacket sa basket. Pagpasok niya sa metal detector, tumunog ito ng malakas. Isang babaeng security officer ang magalang na humiling na tumabi siya at sinimulan siyang tingnan gamit ang isang handheld metal detector. Nang dumaan ang detector sa kanyang baywang, tumunog itong muli. Agad namutla ang mukha ni Nanay Mila. Ma'am, mayroon po ba kayong laman sa bulsa? Tanong ng security officer. Nagmamadali siyang kinalkal ang bulsa ng kanyang jacket at pagkatapos ng matagal na paghahanap, 2 piso ang inilabas niya. Nakalimutan ko ito. Tumango ang security officer at pinadaan na siya pagkatapos ng isa pang scan. Sa sandaling iyon, naghihintay na kami sa kanya sa loob ng screening area. Inaayos ang aming bagahe. Si Risa ay medyo naiinis, abala sa kanyang cellphone. Tahimik na bumulong sa akin si Cardo. Siguro masyado si Nanay. Nanginginig ang kamay niya. Tiningnan ko si Nanay Mila na papalapit at mukhang may malamig na pawis sa kanyang noo. Agad niyang tiningnan ang pilak na hand carry na hawak ko.
Nanliit ang kanyang mga mata at dali-dali niyang inalis ang tingin, nagkunwari na inaayos ang kanyang handbag. Tumanda na, kaya nagulo. Nagmamadali lang sa biyahe, pilit siyang ngumiti, ngunit ang kanyang boses ay may paos. Hinimas ni Tatay Rafi ang likod niya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, andito na tayo, tara na." Umupo na tayo sa boarding gate. Habang naglalakad patungo sa boarding gate, naglakad si Nanay Mila sa tabi ko, nagdadalawang isip na magsalita ng ilang beses. Sa huli, lumapit siya sa akin at ibinaba ang kanyang boses. Ang malakas na amoy ng cream na pangmatanda ay umabot sa akin. "Andy," ang kanyang boses ay pinigilan, puno ng kaba at pagiging maingat. "Opo, Nay. Yung hand carry na iyon. Hawak mo ba ito palagi? Walang nakahawak, hindi ba? O binuksan mo?" Lumingon ako at binigyan siya ng isang perpekto, maamong ngiti. "Huwag po kayong mag-alala, Nanay. Hawak ko po ito palagi." "Bakit po? May problema po ba?" Wala. Dali-dali siyang sumagot. Ngunit ang kanyang tingin ay tila nakadikit sa bag, tulad ng isang kawil ng pangingisda. Kailangan mong alagaan. Lahat ng bagay sa loob ay mahalaga." "Opo, alam ko po." Tumango ako at kalmadong sinabi, "Mga damit at personal items lang naman po. Okay lang po kung mawala. Bibili na lang kami doon." Nanlaki ang mga gilid ng labi ni Nanay Mila at hindi na siya nagsalita. Ang kanyang mga hakbang ay lalong bumigat. Palihim siyang sumisipat sa flight information board sa airport at tinitingnan ang direksyon ng customs area sa malayo. Ang kanyang mga daliri ay patuloy na nagkakabuhol-buhol. Alam ko kung ano ang kinatatakutan niya. Hindi ang mawala ang bag, kundi ang malantad ang laman ng bag sa mundo. Maraming pasahero na ang nakaupo sa boarding gate. Umalis si Cardo para bumili ng kape. Nanonood si Risa ng maiikling video gamit ang kanyang earphone. Si Tatay Rafi ay nagbabrowse ng duty-free catalog. Si Nanay Mila ay hindi komportable sa pagkakaupo. Tumayo siya, tiningnan ang boarding time sa electronic screen, at umupo ulit, mahigpit na hawak ang kanyang handbag sa kanyang kandungan. Niyakap ko ang pilak na bag, inilagay sa tabi ng aking paa, at nagsimulang suriin ang mga email sa trabaho sa aking cellphone, sumasandal ng bahagya sa bag. Ang aking posisyon ay napaka-relax. Sa gilid ng aking mata, naramdaman ko ang tingin ni Nanay Mila na tumutusok sa bag na parang nagniningas na karayom. Inanunsyo ng announcement na magsisimula na ang boarding para sa aming flight. Dahil business class kami, maaari kaming unang sumakay. Halos tumalon si Nanay Mila at maraming beses siyang nagsasabing, "Bilis, bilis! Kailangan na nating sumakay para gumaan ang loob ko." Ang kanyang pagmamadali ay higit pa sa karaniwan. Lahat kami ay kinuha ang aming hand carry at nagtungo sa boarding bridge. Pagkatapos ng pagsusuri ng tiket at pagdaan sa connecting tunnel, nang papasok na kami sa pinto ng eroplano, may narinig kaming hindi masakit sa tenga, ngunit sapat na malaking ingay mula sa malayo sa likod, sa direksyon ng Customs Inspection Area. Hindi ako huminto at pumasok na sa eroplano. Ngumiti ang flight attendant at inihatid kami sa aming mga upuan. Si Nanay Mila ay umupo sa window seat, halos idikit ang kanyang mukha sa bintana, nakatitig sa lugar kung saan kumonekta ang connecting tunnel sa gusali ng airport. Sa mahinang ilaw ng cabin, ang kanyang kutis ay ash gray, nawawalan ng kulay. Mahigpit niyang hinawakan ang armrest ng upuan, namumutla ang kanyang mga knuckles. Bigla siyang lumingon at tumingin sa tapat ng aisle, sa likuran ko. Sa sandaling iyon, maingat kong inilalagay ang pilak na maleta sa overhead bin at kalmadong umupo, nagkabit ng seatbelt. Tiningnan niya ang bag na nakalagay na sa bin at pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay nanginginig ng ilang beses. Isang ekspresyon ng matinding pagkalito, pagkabalisa, at lumalaking takot na hindi na makontrol ay sa wakas tumigas sa kanyang mga mata. Nagsimulang umingay ang engine ng eroplano at dumulas sa runway. Ang bagay na lihim niyang inilagay ng maingat ay ngayon ay ligtas na nakalagay sa overhead bin ng kanyang anak, ang orihinal na may-ari nito. Samantala, ang kanyang anak ay ipinatalang bagahe ang maleta na may nakakagulat na laman ang orihinal na akin bilang checked baggage. Bilis ang eroplano at umangat. Naramdaman ang zero gravity. Biglang tinakpan ni Nanay Mila ang kanyang bibig at sumuka. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Hindi ito dahil sa pagkahilo.
Ang eroplano ay matatag na umakyat sa itaas ng mga ulap, puno ng sikat ng araw sa labas ng bintana. Ang flight attendant ay nagsimulang mamahagi ng inumin at arrival cards. Humingi si Nanay Mila ng mainit na tubig, ngunit nanginginig ang kanyang kamay kaya nag-ingay ang baso at saucer ng magbanggaan. Mas naging magulo pa nang magsulat siya ng arrival card. Ang dulo ng bolpen ay 2 beses napunit sa papel at ang kanyang sulat kamay sa bahagi ng tirahan ay baluktot. Yumuko si Cardo dahil sa awa. Nay, masama po ba ang pakiramdam niyo? Mukha po kayong hindi maganda. AI, ayos lang. Matigas na ibinaba ni Nanay Mila ang baso ng tubig. Ilang patak ang tumalsik. Medyo masikip lang. Siguro hindi ako nakatulog ng maayos. Ang kanyang tingin ay hindi makontrol na tumungo sa overhead bin sa itaas ko at dali-dali niya itong inalis na parang napaso. Ang pilak na maleta ay matatag na nakalagay sa lilim. Kinuha ko ang orange juice na inabot ng flight attendant at ngumiti kay Cardo. Siguro kinakabahan si Nanay dahil first time niya sa malayo ang biyahe. Pag nagpahinga siya, magiging ayos din siya. Pagkatapos kong magsalita, inayos ko ang backrest ng upuan at nagkunwari na matutulog, may suot na eye mask. Sa dilim, mas naging malinaw ang ibang pandama. Narinig ko ang magaspang at balisang paghinga ng aking biyenan sa tabi ko. Narinig ko ang tunog ng kanyang mga daliri na palaging kinakaskas ang buckle ng seatbelt. Narinig ko rin ang kanyang mga buntong hininga nang subukan niyang magsalita sa aking biyenan ng ilang beses ngunit sumuko. Lumipas ang oras kasabay ng ingay ng engine. Ang ilaw sa cabin ay dim at karamihan sa mga tao ay nagsimulang magpahinga. Inalis ko ang eye mask at tumayo para pumunta sa banyo. Nang dumaan ako sa upuan ni Nanay Mila, nakapikit siya, ngunit mabilis na gumagalaw ang kanyang mga mata sa ilalim ng kanyang talukap. Nang bumalik ako mula sa banyo, hindi ako agad bumalik sa aking upuan. Sandali akong tumayo sa galley area sa likuran ng eroplano. Tinitingnan ang dagat ng ulap sa labas ng bintana. Pagkatapos ng ilang sandali, may mahinang yabag na lumapit, si Nanay Mila iyon. Lumapit din siya sa lugar. Ang kanyang kutis ay nananatiling maputla at may mga ugat sa ilalim ng kanyang mga mata. Andy. Ang kanyang boses ay tuyo. Sa maliit na espasyo ng galley, tiningnan niya ang paligid. Walang flight attendant na malapit at tanging ang tunog ng paghilik ang naririnig paminsan-minsan. May itatanong lang si Nanay sa iyo. Lumapit siya sa akin, halos pabulong ang kanyang boses. Ang hand carry na yon, hindi mo ba talaga ito binitawan bago tayo sumakay ng eroplano? May nakahawak ba? O binuksan mo ito? Gumawa ako ng isang perpekto at nagtatakang ekspresyon. Nanay, bakit niyo po maraming beses na tinatanong ang bag na iyan? Hawak ko po ito palagi. Hindi ko po binuksan. Tapos na po akong mag-ayos ng gamit kagabi. Tumigil ako sandali. Tiningnan ang kanyang nanginginig na mga mata at sinabing, mayroon po bang espesyal sa bag, Nay? Kung may inilagay po kayong urgent na bagay sa aking bag, maaari po kayong maging tapat. Pamilya po tayo. Walang espesyal. Malaki ang reaksyon niya. Biglang lumakas ang kanyang boses at bumalik sa pagiging mahina. Ang kanyang dibdib ay umangat at bumaba. Nababahala lang ako na baka dahil bata ka pa. Mawala mo ang isang mahalagang bagay dahil sa kapabayaan. Sige na, sige na, sige na. Dali-dali siyang kumaway ng kamay, binuksan ang isang bote ng tubig, at ininom ito ng sunod-sunod. Hindi man lang niya pinunasan ang tubig na tumulo sa gilid ng kanyang bibig. Hindi na siya nagtanong. Hindi rin ako bumalik sa aking upuan. Nakasandal siya sa malamig na pader na metal, nakatayo ng tulala. Walang laman ang kanyang tingin habang nakatingin sa walang katapusang asul na langit sa labas ng bintana, may binubulong siya ng walang tunog. Nakita ko ng malinaw ang panginginig ng mga kalamnan sa gilid ng kanyang muka. Takot siya. Labis-labis. Hindi na niya inisip kung bakit napunta sa akin ang bag. Lahat ng takot ay nakatuon sa isang bagay. Ang katotohanang bubuksan ang bag na iyon sa customs ng Australia. Bumalik ako sa aking upuan. Nanonood si Cardo ng tablet. Iniabot niya sa akin ang isang earphone. Umiling ako. Tinuro ang itaas. At sinabi gamit ang aking labi. Medyo maingay siguro. Ngumiti siya nang may pag-unawa. Sa natitirang oras ng flight, hindi nakatulog si Nanay Mila kahit minsan. Nagdala ng pagkain ang flight attendant,
ngunit halos hindi niya ito ginalaw. Bawat pagkakataon na bahagyang nanginginig ang eroplano, nagulat siya na parang isang kuneho, mahigpit na humahawak sa armrest at tumitingin sa bin. Tila may nakatagong time bomb doon. Nagising si Tatay Rafi at nakita ang kanyang itsura at nagreklamo sa mababang boses. Nasa bakasyon na tayo, magsaya ka. Anong itsura yan? Naapektuhan na, pati ang mood ng mga bata. Bigla siyang lumingon at tiningnan ang tatay. Ang tingin na may halong galit at takot ay nagulat si Tatay Rafi kaya hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Lumingon si Nanay Mila, bumalik sa kanyang matigas na posisyon, nakaharap sa labas ng bintana. Sa wakas, malapit nang matapos ang mahabang biyahe, ang anunsyo ng captain ay lumabas. Nakatakdang lumapag sa Sydney sa loob ng 40 minuto. Hiniling ng mga flight attendant na ituwid ang backrest ng upuan at tiklupin ang maliit na mesa. Naging abala ang cabin sa tunog ng pag-aayos ng mga bagahe. Ang mga tao ay masigla dahil sa pag-asa sa paglalakbay. Ngunit si Nanay Mila ay nagsimulang manginig ng kapansin-pansin, na parang narinig niya ang death sentence. Ang kanyang nanginginig na kamay ay maraming beses na nagtanggal at nagkabit ng seatbelt at bigla siyang tumayo. Sinubukan kong buksan ang overhead bin. Ma'am, pakiupo po at ikabit ang inyong seatbelt. Kami ay bumababa na. Isang flight attendant ang lumapit at agad siyang pinigilan. Ang boses ay magalang ngunit matatag. Kukunin ko lang sana ang aking jacket. Ginuginaw kasi ako, nanginginig ang boses ni Nanay Mila. Pasensya na po, ngunit hindi niyo po maaaring buksan ang overhead bin sa ngayon. Ito po ay para sa kaligtasan ninyo. Tumayo ang flight attendant sa harap niya. Tumayo si Nanay Mila, nakatingin sa pilak na bag na tila abot kamay ngunit malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang upuan. Ang kanyang mga daliri ay malalim na bumaon sa balat ng armrest. Nagsimulang bumaba ang eroplano at naramdaman ang kakulangan sa ginhawa dahil sa pagbabago ng presyon ng hangin. Ngumuya si Risa ng gum, nagrereklamo sa sakit ng kanyang tainga. Ngunit si Nanay Mila ay tila walang naramdaman. Mahigpit siyang nagngingipin. Ang coastline ng kontinente ng Australia ay naging malinaw sa labas ng bintana, asul na dagat, pulang lupa, puting alon. Ang eroplano ay pumila sa runway at dumampi ang mga gulong sa lupa, isang maliit na panginginig at malakas na tunog. Sa wakas, nakarating na kami. Naghiyawan si Risa. Ang eroplano ay dumulas sa runway, dahan-dahang patungo sa terminal. Lahat ng sabay na binuksan ng mga pasahero ang kanilang mga cellphone. Inilabas din ni Nanay Mila ang kanyang cellphone. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha na walang kulay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto sa screen. Ilang beses siyang tumawag ngunit huminto. Sa huli, walang lakas siyang ibinaba ang kanyang cellphone at tinakpan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang umangat ng hindi makontrol. Hindi ito malakas na iyak, kundi isang tahimik na kawalan ng pag-asa na tila nagmumula sa kanyang mga buto. Bumukas ang pinto at pumasok ang sariwang hangin. Nagmadali ang mga tao na tumayo at kinuha ang kanilang bagahe. Tumayo ako. Dahan-dahan kong binuksan ang bin at kinuha ang pilak na maleta. Ang tingin ni Nanay Mila ay tila naakit ng isang magnet, nakadikit sa zipper lock ng bag. Hawak ko ang bag at sinabi ko sa kanya, "Nanay, nakarating na tayo. Bumaba na po tayo." Hindi siya gumalaw. Tinulak siya ni Tatay Rafi. "Mila, anong ginagawa mo? Tara na." Pagkatapos lang niya noon, nagulat siya na parang nagising sa panaginip. Tumayo siya ng mabilis, ngunit muntik na siyang matumba, at inalalayan siya ni Tatay Rafi. Iwinagayway niya ang kamay ni Tatay Rafi at nagpatuloy, sumusunod sa amin patungo sa pinto ng kabin. Sa connecting tunnel, ang kanyang mga hakbang ay tila tumatapak sa hangin at ilang beses siyang muntik na matumba. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, nakatitig sa bagaheng hawak ko. Tila ito ang kanyang tanging lifeline at kasabay nito, si kamatayan. Habang papunta sa immigration area, lalo siyang bumagal. At sa huli, naiwan siya sa likuran. Nagmamadali si Risa sa harap. "Nay, bilis. Kailangan na nating kunin ang checked baggage." Ang carousel ng bagahe ay puno ng tao. Nakita ko kaagad ang maleta na may kulay abong rain cover
na nakatayo ng mag-isa sa baggage inspection area sa tabi ng carousel. Sa tabi nito, nakatayo ang 2 customs officers na may uniforme, na may seryosong ekspresyon. Tiningnan nila ang electronic device na hawak nila at pagkatapos ay tumingin ulit sa bag na tila nagkukumpara ng isang bagay. Sinundan ni Nanay Mila ang tingin ko at tumingin doon. Ang kanyang buong katawan ay tila natunaw at natigilan siya sa lugar. Ang huling bakas ng kulay ng tao sa kanyang mukha ay ganap na nawala. Nagbukas ang kanyang bibig at ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay ang ungol, ngunit wala siyang masabi. Matinding nakatingin ang kanyang mata sa may kulay abong bag. At pagkatapos, sa isang napakabagal, mekanikal na galaw, inikot niya ang kanyang ulo at tiningnan ang pilak na bag na hawak ko, ang bag na ligtas at maayos. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang lahat. Ang may kulay abong bag ay nakatayo sa inspection area na parang isang lapida. Ang 2 customs officers ay may mahigpit na tindig, nakahawak sa mga device sa kanilang baywang. Sinusuri ang mga tao na kumukuha ng bagahe. Hinahanap nila ang may-ari. Ang mga binti ni Nanay Milagros ay tila nakabaon sa madulas na sahig, hindi gumagalaw. Isang tunog na kaha ang lumabas sa kanyang lalamunan at ang kanyang mata ay nanlaki. Ang kanyang tingin ay baliw na nagpalipat-lipat sa pilak na bag sa aking kamay at sa may kulay abong bag sa malayo. Ang huling pilit na kalmado sa kanyang mukha ay nagkawasak-wasak. Ang natira lang ay ang hubad, hindi maipaliwanag na takot at pagkabigla na sumunod. Si Risa ang unang tumugon. Itinulak niya ang isang cart at lumapit sa carousel nang may magaan na hakbang. Bumabaybay pa siya ng kanta. Hindi niya pinansin ang inspection area at hindi niya nakita ang bag na dapat ay may kanyang glittery sticker. Tinitingnan niya ang kanyang cellphone marahil tinitingnan ang lagay ng panahon sa Sydney. Risa, biglang sumigaw ni Nanay Mila. Isang maikli, paos na hiyaw na tila ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Nagulat si Risa at tumingala. Nay, bakit po? Bakit po kayo nagsisigaw? H, huwag kang pumunta. Inabot ni Nanay Mila ang kanyang kamay, ngunit nanginginig ito ng husto, at ang direksyon na itinuturo niya ay mali. Hindi niya alam kung ang inspection area ba ang ituturo niya. Ako o ang carousel na papalapit? Bakit po hindi? Paano ko kukunin ang bagahe? Nagtataka si Risa. Naisip niyang hindi naiintindihan ang nanay niya. Umikot ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa paglalakad. Bumalik ka! Ang boses ni Nanay Mila ay biglang nagiging matinis at nakakuha siya ng atensyon ng mga tao sa paligid. Nagpatuloy siyang sumugod upang kunin si Risa. Ngunit natapilok siya sa sim ng sahig at muntik na matumba at inalalayan siya ni Tatay Rafael na nasa tabi niya. Mila! Anong ginagawa mo? Magpakatino ka. Pinagalitan siya ni Tatay Rafi sa mababang boses dahil sa kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ng babaeng customs officer ang ingay. Ang kanyang tingin ay tumama ng eksakto kay Risa, isang batang babae na nagtutulak ng walang laman na cart papunta sa carousel. Ang impormasyon ng may-ari ng bagahe na ipinapakita sa device na hawak niya ay tumugma sa mukha. Nagpalitan sila ng tingin ng kanyang kasamahan at dire-diretso silang lumapit kay Risa. Magandang araw, ma'am. Pinigilan ng babaeng customs officer si Risa. Ang kanyang boses ay matigas. Ito ba ang inyong bagahe? Tinuro niya ang may kulay abong bag sa inspection area. Tiningnan ni Risa ang pangit na may kulay abong rain cover ng ilang sandali at tumugon siya, umiling. Ang bag ko po ay pilak at may mga sticker. Bago siya matapos magsalita, nakita niya ang baggage tag na nakadikit sa gilid ng bag. Malinaw na nakasulat ang kanyang pangalan doon. Marisa Gonzalez. Ito ang pangalan ko, ngunit ang bag na ito. Naguluhan si Risa. Lumapit siya upang tanggalin ang rain cover. Itinaas ng lalaking customs officer ang kanyang kamay upang pigilan siya. Agad na itigil ang proseso ng clearance. Kailangan namin ng karagdagang inspection para sa iyo. Ang tono ng lalaking customs officer ay matatag. Inspection? Bakit niyo po ako sinusuri? Medyo nagulat si Risa at itinaas ang kanyang boses. Mga damit at makeup lang po ang laman ng bag ko. Anong karapatan niyo? Ang kaguluhan na ito ay sa wakas nakakuha ng atensyon ni Cardo. Tinutulungan niya si Tatay Rafi na kunin ang 2 malalaking maleta mula sa carousel. Dali-dali siyang lumapit
Sinakop ako sa likuran niya. Nakakunot ang noo niya. Tiningnan niya ang kanyang kapatid na napapalibutan ng mga customs officers. Anong nangyayari? Kuya, may problema daw po sa bag ko ang mga taong ito. Kailangan daw nilang buksan para suriin. Nagreklamo si Risa na parang nakahanap ng lugar na masusuklian. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. Bakit nagiging pangit na may kulay abo itong bag ko? Nagkamali ba ang airport? Nakita ni Nanay Mila si Risa na kalahating hila ng 2 customs officers patungo sa inspection counter. Nang makita niya ang may kulay abong bag na inilagay sa inspection table, bigla siyang kumawala sa kamay ni Tatay Rafi at nagpupumiglas na parang bagong huling isda. Isang halo ng hiyaw at iyak. Sumugod siya. Sir, nagkakamali po kayo. Hindi po iyan bag ng anak ko. Hindi po iyan sa anak ko. Sa manugang ko po iyan, kay Andrea Reyes. Siya po ang suriin ninyo. Inabot niya ang kanyang kamay at itinuro ako. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto dahil sa pagkasabik at takot. Ang kanyang maayos na mukha ay baluktot. Lahat ng pasahero na naghihintay ng kanilang bagahe ay lumingon at nagbulungan. Tumigil ang 2 customs officer sa kanilang ginagawa, tiningnan ako at pagkatapos ay tiningnan ang baliw na Nanay Mila. Ang kanilang tingin ay puno ng propesyonal na paghusga at kaunting pagkairita. Ang lalaking customs officer ay nagtanong sa Tagalog, "Ma'am, kumalma po kayo. Sinasabi niyo po bang ang bagahe na ito ay sa babaeng iyon?" Tiningnan niya ako. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Cardo ang aking kamay. Sa mahinang boses, sinabi niya, "Nay, anong pinagsasabi mo?" Nagulat si Tatay Rafi. Nanlaki ang mata ni Risa, tumingin sa nanay niya, at pagkatapos ay sa akin, tulala. Hinarap ko ang nagniningas, ngunit desperado, na tingin ng aking biyenan. Humakbang ako pasulong. Ang aking mukha ay may malinaw na pagtataka at kawalan ng katarungan. Itinaas ko ang pilak na bag na hawak ko. Ang tag sa gilid ng bag ay malinaw na nakikita sa ilaw. Marisa Gonzales, Nanay. Nagsimula ako sa isang kalmadong boses. May bahid pa ng kalungkutan. Alam ko pong hindi niyo ako gusto, ngunit paano niyo po nasabi iyon? Andito po ang bag ni Risa. Hawak ko po ito palagi. Bahagya kong itinulak ang bag patungo kay Risa at sinabing, "Baka po naguguluhan lang kayo, Nanay? Hindi po akin ang may kulay abong bag na iyon. Ang aking bag po ay checked in kasama ng bag ni Tatay Rafi at ni Cardo. Nakuha na po namin." Tinuro ko ang itim na standard size checked baggage sa paanan ni Cardo. Iyon ang orihinal kong checked baggage. Tila tinamaan ng kidlat si Nanay Mila. Tiningnan niya ang pilak na bag sa aking kamay, ang itim na bag, at sa wakas, ang may kulay abong bag na parang Pandora's box na malapit ng buksan, na inilagay sa inspection table. Ang kanyang lohika ay ganap na gumuho. Ang bagay na inilagay niya ay dapat ay nasa aking bag. Ngunit ang aking itim na bag ay ligtas, at ang pilak na hand carry ni Risa ay ligtas din sa aking kamay. At ang may kulay abong bag na malapit ng buksan ang bag ni Risa ay may pangalan ni Risa. Sa wakas, naunawaan niya. Mula sa simula, mula nang lihim niyang binuksan ang aking maleta at naglagay ng isang bagay kagabi, nahuli na siya sa isang tahimik na bitag. Ang panloloko, sa madaling araw nang ipinalit niya ang tag at strap ng bagahe. Ang lahat ng kanyang mga plano, na inakala niyang lihim, ay bumalik sa kanyang sariling anak. "Huwag! Huwag niyong buksan!" Sumigaw siya, nakalimutan ang lahat, at tumakbo upang itapon ang kanyang sarili sa bag. Mabilis na lumingon ang lalaking customs officer at pinigilan siya. "Ma'am, lumayo po kayo. Kung hindi, mapipilitan kaming gumawa ng nararapat na aksyon." Yunidun Diana, Wasiliana. Sa wakas, naunawaan ni Tatay Rafi ang kalubhaan ng sitwasyon at dali-dali siyang tumakbo upang hawakan ng mahigpit ang nawawala sa sarili na si Nanay Mila. Mas mahigpit akong pinrotektahan ni Cardo, at ang kanyang mukha ay namutla. Nagbigay siya ng tingin kay Nanay Mila na puno ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Si Risa ay lubos na natakot. Hinawakan niya ang manggas ni Cardo. "Kuya, anong nangyayari? Nababaliw na ba si Nanay?" Ang babaeng customs officer ay hindi na nagdalawang isip. Kinuha niya ang tool at may tunog na click. Pinutol niya ang customs lock na nakakabit sa may kulay abong bag. Sa katahimikan na tanging ang magaspang na paghinga ni Nanay Mila ang naririnig, binuksan niya ang cover ng bag.
Ang itaas na bahagi ng bag ay may nakatiklop na damit. Itinabi ito ng babaeng customs officer at sa ilalim nito may nakalantad na ilang square objects na mahigpit na nakabalot sa plastic film. At sa sulok, may ilang madilim na velvet pouches na halatang hindi ordinaryong travel items. Kinuha ng customs officer na may guwantes ang isa sa mga square objects at hinawakan ito. Binuksan niya ang isa pang maliit na pouch at kinuha ang ilang uncut stones na sumasalamin sa makinang na liwanag ng airport. Narinig ang mga bulungan ng pagkabigla sa paligid. Ang lalaking customs officer ay agad na nag-ulat sa kanyang radyo ng mabilis at malinaw. Naitala ang pinaghihinalaang undeclared high-value goods at controlled substances. Humihingi ng backup. Habang kinukuha ang bawat isa sa mga bagay, si Nanay Milagros ay tila nawalan ng lahat ng kaluluwa. Ang kanyang katawan ay natunaw. At kung hindi siya hinawakan ni Tatay Rafi, siguro bumagsak na siya sa sahig. Ang huling bakas ng kulay ng tao sa kanyang mukha ay nawala. Nanginginig ang kanyang labi. At ang kanyang mga mata ay walang pokus, habang palagi siyang bumubulong sa kanyang bibig. Tapos na! Ang anak ko! Si Risa! Tapos na! Namutla ang mukha ni Risa nang makita ang mga bagay na lumabas sa kanyang bag. Hindi po sa akin iyan. Hindi ko po nakita ang mga bagay na iyan. Sigaw niya ng matinis. Nay, magsalita ka. Anong nangyayari dito? Ang Customs Reinforcement Team ay mabilis na dumating at kinontrol ang sitwasyon. Si Risa, bilang may-ari ng tag, ay kailangang sumailalim sa investigation. Umiiyak siya at nagdahilan. Ang nanay ko po ang nag-ayos ng gamit. Wala po akong alam. Si Nanay Mila, na nakahandusay sa sahig, ay hindi tumugon sa pagbintang ng kanyang anak. Patuloy lang siyang bumubulong na parang baliw. Kasalanan ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Huwag ninyong kunin ang anak ko. Kunin ninyo ako. Si Cardo ay ganap na natigilan. Tiningnan niya ako, ang kanyang gumuguhong nanay, at ang natatakot na kapatid, at ang shocking box ng ebidensya. Ang kanyang mukha ay ash gray. Wala siyang masabi. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa akin, ngunit kasing lamig ng yelo. Tahimik akong tumayo sa tabi niya. Pinapanood ang kaguluhan na ginawa ni Nanay Mila at lubusang sinira ang kanyang sarili. Ang maliwanag na ilaw ng Sydney Airport ay nagpaliwanag sa pagkabalisa, kawalan ng pag-asa, pagkabigla, at kawalan ng malay sa mukha ng lahat. Samantala, ang aking bag, ang itim na bag na may ordinaryong damit at halamang gamot ay tahimik na nakatayo sa aking paanan, parang isang tahimik na tagamasid. Ito ay simula pa lamang. Ang makapal na pinto ng customs office ng airport ay nagsara, kasabay ng malungkot na iyak ni Risa. Dalawang may unipormeng opisyal ang nagbabantay sa labas ng pinto, pinipigilan ang tingin ng labas at ang nagmamadaling tanong ni Tatay Rafael. Si Nanay Milagros ay nakahandusay sa isang plastic na silya sa waiting area na parang putik na luya. Nakatitig siya sa pintuan, at ang kanyang luha ay tahimik na umaagos. Ang lumabas sa kanyang bibig ay ang basag na iyak. Risa, aking Risa. Si Cardo ay ash gray ang mukha. Hinila niya ako sa sulok, malayo sa mga tao. Binaba niya ang kanyang boses, ngunit may hindi maitatagong panginginig. Andy, ano ba talaga ang inilagay ni nanay sa bag? Ang mga iyon, nakita niya ng malinaw ang mga bagay na inilabas kanina, na hindi ordinaryo. Umiling ako. Ang aking mukha ay may parehong pagkabigla at kalungkutan. Wala po akong alam, Cardo. Wala po talaga akong alam. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay. Baka po may dinala si nanay na delikadong bagay? Natakot siyang mahuli sa customs. Huminto ako sa tamang lugar, nag-iiwan ng sapat na espasyo para sa imahinasyon. Ang tingin ni Cardo ay nanginginig ng malakas. Tiningnan niya ang kanyang nalulungkot na nanay at ang saradong pinto. Ang kanyang minamahal na kapatid ay nakakulong sa loob. Lumunok siya. At lumabas ang ugat sa kanyang noo. Paano? Paano niya naisip na gamitin si Risa bilang panangga? Sarili niyang anak? Ang mga salitang ito ay pilit na lumabas sa kanyang mga ngipin. Ang kahulugan ng pagkapanloko at paggamit ng pinakamalapit na tao ay unti-unting kumakain sa kanyang tiwala at paggalang sa kanyang nanay sa loob ng maraming taon. Si Tatay Rafi ay walang kabuluhang sinubukang makipag-usap sa mga customs officers. Ang kanyang Ingles ay hindi maayos.
at siya ay pinagpapawisan sa noo dahil sa pagmamadali. Ngunit ang tanging sagot na bumabalik ay ang propesyonal na salita. Humihingi po kami ng pasensya. Pakihintay po, pakikisuyo po na makipagtulungan sa investigation. Bumalik siya at tiningnan ang kanyang nalulungkot na asawa. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng hubad na galit at pagkabigo. Milagros, sabihin mo sa akin ng malinaw. Ano bang klaseng malas na bagay ang inilagay mo sa bag ni Risa? Sa paggawa mo nito, sinasaktan mo ang sarili mong anak, si Risa. Sa sermon ni Tatay Rafi, nanginig ang buong katawan ni Nanay Mila. Ang kanyang mata, na nawalan ng pokus, ay pansamantalang tumingin sa kanyang asawa. Nanginginig ang kanyang labi, ngunit hindi siya makapagsalita ng buo. Nais niyang magdahilan. Ang bag na iyon ay hindi orihinal na kay Risa, ngunit ang ebidensya ay malinaw. Ang tag ay kay Risa, at lumabas ito sa baggage lane ni Risa. Pati ang rain cover ay tila sinadya na disguise. Bigla siyang lumingon at tumingin sa akin. Ang kanyang tingin ay puno ng galit. Ngunit sa ilalim nito, may mas malalim na takot at isang hindi kapani-paniwalang pagkabigla na tila naunawaan na niya ang lahat. Ay, ikaw iyon. Ang kanyang boses ay paos, na parang tunog ng punit na bellows. Ikaw ang nagpalit. Alam mo na ito mula sa simula, hindi ba? Hinarap ko ang kanyang tingin. Ang aking mukha ay walang anumang tagumpay. May malalim na kalungkutan at pagtataka lang. Nanay, ano po ang sinasabi niyo? Ano po ang alam ko? Paano ko po malalaman na maglalagay kayo ng bagay na hindi niyo alam kung ano sa bag ni Risa? Wala po akong alam. Huminto ako sandali at naglagay ng isang maliit na patalim sa aking boses. O baka po, sino po ba talaga ang pinili niyo, Nanay, na paglagyan ng bag? Ang tanong na ito ay tumusok kay Nanay Mila na parang malamig na ice pick at nanginig ang kanyang buong katawan. Kasabay nito, pansamantalang tumingin sa akin sina Cardo at Tatay Rafi. Tama. Kung ang mga bagay na iyon ay hindi orihinal na ilalagay sa bag ni Risa, saan ba dapat ito? Si Nanay Mila ay tulala. Ngumunguya lang siya at ang kanyang dibdib ay mabilis na umakyat at bumaba bago siya namutla. Nais niyang sabihin ang totoo. Ngunit ano ang totoo? Ang tangkang bitagin ang kanyang manugang at sinaktan ang kanyang anak. Paano niya kayang sabihin iyon? Ano ang iisipin ng kanyang anak at asawa sa kanya? Bukod pa rito, ang pinakamahalaga ngayon ay si Risa. Sumugod siya sa kanyang asawa, hinawakan ang kanyang braso at umiyak. Rafi, mag-isip ka ng paraan para mailabas si Risa. Hindi nila maaaring kunin si Risa. Wala siyang alam. Kasalanan ko. Ako ang kunin ninyo. Inis na iwinaksi ni Tatay Rafi ang kanyang kamay. Ngayon mo lang nalaman ang kasalanan mo? Inisip mo ba na si Risa ang anak mo noong inilagay mo ang mga bagay na iyon? Ang sitwasyon ay nasa stalemate at ang oras ay lumipas. Bawat minuto ay parang paghihirap. Sa wakas, bumukas ang pinto. Isang customs officer na mukhang supervisor ang lumabas at sa likuran niya, lumabas si Risa na maputla ang mukha at may mamamaga ang mga mata. 2 babaeng opisyal ang sumunod. Pansamantalang makakaalis si Miss Marisa Gonzales. Ngunit kailangan siyang sumunod sa mga subsequent investigation. Ang customs supervisor ay nag-anunsyo sa malinaw na Tagalog. Ang bagahe at ang laman nito ay kukumpiskahin. Natagpuan ang pinaghihinalaang undeclared high-value goods at mga bagay na lumalabag sa Australian Biosecurity Regulations. Naitala ang insidente at ang desisyon kung magsampa ng kaso ay depende sa resulta ng investigation. Niyakap ni Risa si Cardo at umiyak ng mapait. Kuya, natakot ako. Ang dami nilang tanong sa akin. Wala naman akong alam. Nanay, ano ba ang inilagay mo sa bag ko? Umiyak siya at sinimulang saktan ang kanyang nanay. Maraming beses na nagpasalamat si Tatay Rafi sa mga customs officers at nangako siyang makikipagtulungan. Niyakap ni Cardo ang kanyang natuliro na kapatid at tiningnan ang kanyang nanay ng may komplikadong tingin. Wala na ang dating pagmamahal sa tingin na iyon. Sa kaguluhan na ito, tahimik akong nakatayo. Pinanood ko ang pagiging miserable ni Nanay Mila at ang kanyang kawalan ng kakayahang magdahilan. Ang galit ni Risa at ang pagbintang niya sa kanyang nanay dahil sa takot at kawalan ng katarungan. Ang pagguho ng tiwala sa mata ni Cardo. Ang anino ng pagkabigo sa mukha ni Tatay Rafi.
Alam kong simula pa lamang ito. Ang pagkakakumpiska at investigation ng customs ay ang unang latigo pa lamang. Ang pagtatanggal ng veneer ng pagkukunwari sa pamilyang ito ay nagsimula na. Sa mabigat na kapaligiran, itinulak namin ang natitirang bagahe at lumabas sa airport. Ang mainit na sikat ng araw ng Sydney ay tumama sa aming katawan, ngunit hindi nito maitaboy ang lamig sa aming puso. Ang sasakyan na inihanda ng kaibigan namin ay matagal nang naghihintay. Nang sumakay kami sa sasakyan, si Nanay Mila ay halos hilahin na ni Tatay Rafi. Siya ay ganap na nawalan ng lakas. Si Risa ay umupo sa tabi ko, malayo sa kanyang nanay. Paminsan-minsan, nagpapadala siya ng galit na tingin sa akin. Ang sasakyan ay patungo sa hotel na ipinahanda. Walang nagsalita sa buong biyahe. Ang kakaibang tanawin sa labas ng bintana ang asul na daungan. Ang matayog na opera house ay walang sino mang nag-appreciate. Pagdating sa hotel lobby para magpatala, tumunog ang cellphone ni Nanay Mila. Ang matinis na tunog ay sobrang lakas sa katahimikan. Nagmamadali siyang kinuha ang cellphone, tiningnan ang numero, at agad na namutla. Nanginginig ang kanyang mga daliri kaya muntik na siyang bumitaw sa cellphone. Naglakad siya sa sulok, tumalikod sa amin, at sinagot ang tawag. Kahit sa malayo, narinig ko ang kanyang pinigilan. Desperadong pagmamakaawa. Hindi po iyan ang anak ko. Nagkakamali po kayo. Sige na po. Ako na po ang bahala sa pera. Sige na po. Ang mga putol-putol na salita ay nahulog sa sahig na parang basag na yelo. Si Cardo ay nakatayo sa tabi ko at sigurado akong narinig niya ang ilang salita. Ang kanyang kutis ay lalong tumigas at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamao. Hindi nagtagal ang tawag ni Nanay Mila. Ibinaba niya ang tawag. At sa wakas, siya ay tumumba na parang kamelyo na naputol ang huling dayami. Sa gitna ng nagulat na tingin ng mga bisita, nanlilisik ang kanyang mga mata at bumagsak siya sa likod. Nahimatay siya sa makintab na sahig ng Sydney Hotel lobby. Nanay, sabay na sumugod si Cardo at Tatay Rafi. Ang hotel lobby ay naging magulo. Si Nanay Milagros, ang babaeng laging kalkulado at nagpapahalaga sa reputasyon, ay nahimatay sa sahig. Ang tunog ng sirena ng ambulance ay narinig mula sa malayo at ito ang una at pinakakabalintunaan na pagbati niya sa Australia. At ang kanyang bangungot ang karma na nais niyang ipataw sa akin. Ngunit bumalik sa kanya ay nagsimula pa lamang. Ang amoy ng disinfectant sa hospital hallway ay matindi at ang maputlang liwanag ay nagbigay ng kulay abo sa mukha ng lahat. Si Nanay Milagros ay nakahiga sa isang single-room hospital bed, may IV drip. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit patuloy na gumagalaw ang kanyang mga mata sa ilalim ng kanyang talukap, at ang kanyang labi ay nanginginig paminsan-minsan. Sinabi ng doktor na ito ay syncope na dulot ng matinding stress at matagal na mental strain at walang malaking problema sa kanyang katawan, ngunit kailangan niyang magpahinga. Si Cardo ay nakasandal sa bintana, nakatingin sa maitim na kalangitan ng gabi. Ang kanyang likod ay matigas. Si Risa ay nakaupo, nakakubli sa silya na nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay namamaga na parang mga peach, nakatitig sa kanyang nanay sa bed. Ang tingin na iyon ay may halong takot sa pagbintang, kawalan ng katarungan at lumalaking galit. Si Tatay Rafael ay nakaupo sa tabi ng kama, nakatakip ang mukha gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Tila siya tumanda ng 10 taon sa isang gabi. Ang katahimikan ay sumakop sa silid na parang isang malamig na alon at tanging ang regular na tunog ng monitor machine ang naririnig. Gumawa si Nanay Mila ng isang hindi malinaw na tunog sa kama at ang kanyang mga talukap ay nanginginig ng ilang beses bago dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Ang kanyang tingin ay unang tumitig sa kisame nang walang pokus sa loob ng ilang segundo at pagkatapos tila bumalik bigla ang memorya. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nanliit at ang kanyang leeg ay matigas na lumingon upang tingnan ang mga tao sa tabi ng kama. Risa! Ang kanyang boses ay paos at basag. Ang una niyang hinanap ay ang kanyang anak. Nang marinig ni Risa ang kanyang pangalan, nanginginig siya ngunit hindi siya gumalaw o sumagot at lalo pa niyang iniwas ang kanyang mukha. Risa, nandito siya. Ayos lang siya, sabi ni Tatay Rafi, na may pagod na buntong hininga. Tinuro ang sulok. Ang tingin ni Nanay Mila ay mabilis na nakahanap sa kanyang anak
at nakita niyang nakaupo si Risa ng maayos, tila nagpahinga. Ngunit pagkatapos, ang lahat ng nangyari bago siya himatayin ang bag na binuksan sa customs, ang mga bagay na lumabas, at ang nakamamatay na tawag ay pumasok sa kanyang isipan ng malinaw at malupit. Biglang bumilis ang kanyang paghinga at bumilis din ang tunog ng monitor machine. Nanay! Si Cardo ay sa wakas lumingon at lumapit sa tabi ng kama. Ang kanyang boses ay mabigat, puno ng matinding pinigilang emosyon. Kumusta po kayo ngayon? Tiningnan ni Nanay Mila ang kanyang anak at pagkatapos ay tumingin sa akin. Nakatayo ako sa likuran ni Cardo, tahimik na nagbubuhos ng tubig sa baso. Ang kanyang tingin ay sandaling tumigil sa aking mukha. May hindi maitatagong takot at pag-aalinlangan sa loob nito. Ang sitwasyon ay ganap na wala sa kanyang kontrol at inaasahan. Tila hindi niya naunawaan kung anong nakamamatay na pagkakamali ang nagawa niya. Ayos lang ako. Sinubukan niyang tumayo, ngunit pinigilan siya ni Tatay Rafi. Risa, ayos ba talaga si Risa? Pinalaya ba nila siya? Ayos si Risa. Ngunit kinuha ang bag. Hindi pa tapos ang problema. Maikling sagot ni Cardo. Tiningnan niya ang kanyang nanay. Nanay, ano ba talaga ang mga bagay na iyon? Saan po galing iyon at bakit niyo po dinala? Ang magkakasunod na tanong ay parang batong inihagis sa natigil na tubig. Ang mukha ni Nanay Mila ay namutlang muli. Iniwas niya ang tingin sa kanyang anak. Nanginginig ang kanyang labi. Wala akong alam. Baka nagkamali si Risa na ilagay ang isang bagay. Nanay! Galit na tumayo si Risa. Ang kanyang boses ay matinis at umiiyak. Sa ganitong sitwasyon, sinisisi niyo pa rin ako? Hindi ko po nakita ang mga bato o mga ointment na iyon. Hindi ko rin po alam na may kulay abong cover ang bag ko. Kayo po ang nag-ayos ng gamit. Kayo po ang nagsabi na suriin niyo ang bag ko. Sabi niyo po, masyadong makulay ang bag ko, kaya kailangan kong lagyan ng cover. Nang makita siya ng kanyang anak, nanginig ang buong katawan ni Nanay Mila. Tiningnan niya ang galit at may hinanakit na mukha ni Risa, ang malalim na tingin ni Cardo at si Tatay Rafi. At sa huli, tumingin siya sa kanyang asawa na parang nagmamakaawa. Rafi, ako. Hindi ko po talaga alam. Tama na, Mila. Tumingala si Tatay Rafael. Ang kanyang mukha ay may bihirang kalubhaan at pagkabigo. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit tumama ito na parang martilyo. Hindi tanga ang mga customs. Ang mga bagay ay lumabas sa bag na may pangalan ni Risa. Ikaw ang nag-ayos ng gamit. Ngayon, ang isa sa dalawang bagay ay totoo. Nais mong saktan ang aking anak, si Risa. Huminto siya sandali at ang kanyang tingin ay naging matalas. O hindi si Risa ang orihinal na nais mong saktan. Ang hangin sa loob ng silid ay agad na nagyelo. Tiningnan ni Cardo ang kanyang ama at pagkatapos ay bumaling sa akin. Ang kanyang tingin ay may halong pagkabigla at pag-aalinlangan. Si Risa ay natuliro din. Iniisip ang sinabi ng kanyang ama. Si Nanay Mila ay nanigas sa kama na parang nakuryente. Sandali siyang huminto sa paghinga. Tanging ang ugol lang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang isang pangungusap na iyon ni Tatay Rafi ay nagtulak sa kanya sa bingit. Kasabay nito, ang kanyang pinakalihim at pinakapangit na motibo ay napunit na parang dumudugong sugat. H, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sa wakas, nahanap niya ang kanyang boses, ngunit ito ay matinis at mahina. Paano ko sasaktan si Risa? Anak ko siya. Kaya inaamin mo na ikaw ang naglagay ng mga bagay na iyon? Tinanong siya ni Cardo. Sinasamantala ang butas sa kanyang salita. Ang kanyang boses ay may pagkabigo. Alam ni Nanay na iligal iyon at alam ni Nanay kung gaano ito kaseryoso kung mahuli. Ano po ba talaga ang balak niyo, Nanay? Kanino niyo po ibibigay ang mga bagay na ito o may nag-utos ba sa inyo? Walang nag-utos. Wala. Dali-dali siyang umiling. Ang IV drip ay nanginginig kasabay nito. Ako lang. Tanga lang ako. Inutusan lang ako ng pinsan ko sa probinsya na magdala ng mga specialty products na may lupa. Hindi ko po alam na ganun kaseryoso. Natakot akong dalhin sa sarili kong bag. Kaya, naisip ko lang na mas madalang ang inspection sa bag ng mga bata. Kaya pinili mo si Risa? Tinapos ni Cardo ang kanyang pangungusap. Ang bawat salita ay kasing lamig ng yelo. Dahil siya ay outsider?
Dahil pwede siyang isakripisyo kahit kailan? Ako. Pilit na nagdahilan si Nanay Mila sa maputlang boses, ngunit sa harap ng tingin ng kanyang anak na nakakakita sa lahat, nagmukha siyang katawa-tawa. Ang kanyang madilim na motibo ay hubad na ngayong inilantad sa liwanag at pakiramdam niya ay pangit ito. Ang tawag na iyon, nagtanong si Cardo nang walang pagpapahinuhod. Si Tito Ronnie ang tumawag? Ano po ang sinabi niya? Nawala ang huling bakas ng kulay sa mukha ni Nanay Mila. Pati ang kanyang labi ay nagsimulang manginig. Iyon. Iyon ang lalaking kumukuha ng mga bagay dito sa Australia. Apelido niya ay Lee at tinatawag siyang Mang Leo. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Siya. Nagalit siya na hindi nakarating ang mga bagay at nagulo pa ng customs. Sabi niya, may ginawa akong panloloko at ang una niyang kukunin ay ang anak ko, si Risa. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Risa nang may takot. Tila mawawala ang kanyang anak anumang sandali. Hayop! Malakas na sinampal ni Tatay Rafi ang armrest ng silya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Mila, nababaliw ka na. Nakisali ka sa mga taong hindi dapat kasali at sa huli, sinaktan mo ang sarili mong anak. Hindi ko po alam na ganito ito kaseryoso. Umiyak si Nanay Mila. Sabi ni Ronnie, malaking pera ang kikitain ko kung maayos lang ang paghatid ng mga bagay. Sabi niya, walang problema. Paano ko malalaman na ganito kahigpit ang customs? Hindi ko alam kung gaano kaseryoso ang mga bagay na iyon at hindi ko alam na ganito katindi si Mang Leo. Hindi ko po alam. Hindi alam si Nanay o hindi mo lang inisip? Sarkastikong tumawa si Cardo. Ang tawa niya ay walang anumang init. Hindi inisip ni Nanay. Hindi ka mag-aalala kung si Andy ang mapupunta sa kulungan. Siguro naisip mo pa na kung magkaproblema si Andy, maaari kang makipaghiwalay sa akin at papalitan siya ng isang taong gusto mo. At tungkol kay Risa, naniwala ka na basta't nasa bag ko o ni Andy ang mga bagay, hindi maaapektuhan si Risa. Bukod pa rito, naisip mo na ibibilanggo mo ako at ipapahawak sa akin ang problema. Napakadetalyado ng iyong kalkulasyon. Ang mga salitang ito ay lubos na nag-alis ng lahat ng pagkukunwari ni Nanay Mila. Tumigil siya sa pag-iyak at tumitig sa kanyang anak. Tila hindi niya ito nakita noon. Naisip niya na ang anak na ito ay laging masunurin at matulungin. Naniwala siyang kahit may manugang siyang hindi niya gusto, sa huli ay papanigan siya. Ngunit sa puso ni Cardo, malinaw na ang lahat. Hindi lang niya ito binanggit dahil sa pagmamahal ng anak sa nanay. Ang insidenteng ito ay lubos na lumampas sa kanyang bottom line. Cardo, ako. Nagmamadali siyang kumapit sa walang kabuluhan. Nanay. Pinutol ni Cardo ang kanyang salita. Ang kanyang boses ay kasing lamig at matatag kaysa kailanman. Ikaw mismo ang kailangang mag-ayos ng problemang ito. Sabihin mo kay Tito Ronnie at Mang Leo, ang mga bagay ay kinumpis ka ng customs at nasira ang negosyo. Anuman ang gawin nila sa iyo. Si Risa at si Andy at si Tatay Rafi ay wala nang kinalaman sa maruming negosyo na ito. Naiintindihan? Tila nahulog si Nanay Mila sa isang butas ng yelo. Ang mga salita ng kanyang anak ay katumbas ng pagtulak sa kanya nang mag-isa sa harap ng mga masasamang tao. Siya ay lubos na natakot. Cardo, hindi mo ito maaaring gawin. Papatayin nila ako. Mga walang awa sila. Noong inilagay ni Nanay ang mga bagay na iyon sa bag ni Andy o ni Risa, naisip mo ba na maaari silang mamatay? Tanong ni Cardo. Ang kanyang tingin ay hindi nanginginig kahit kaunti. Si Nanay Mila ay walang masabi. Nanginginig lang siya sa kawalan ng pag-asa. Lumapit ako sa tabi ni Cardo at bahagyang hinawakan ang kanyang braso. Sa tahimik at kalmadong boses, sinabi ko kay Nanay Mila, Nanay, ang pinakamahalaga ngayon ay ang ayusin ang sitwasyon. Magpahinga po kayo at bawiin ang inyong lakas. Kung tatawag ulit si Mang Leo, kailangan ninyong sabihin ang isang bagay. Ang mga bagay ay lumabas sa bag na may pangalan ni Risa. Si Risa ay isang suspek pa rin sa pulis at customs. Nagkunwari akong nagmamalasakit sa kanya, ngunit sa totoo lang, inilabas ko ang pinakamalupit na katotohanan sa harap niya. Ang kaso ni Risa ay hindi maaayos sa pamamagitan ng kanyang pagkahimatay o pag-iyak. Ang tanging makakapagpalabas kay Risa mula sa pagiging suspek ay kung siya ang gumawa ng lahat
ay magpapasa ng lahat at magbibigay ng matibay na ebidensya. Tiningnan ako ni Nanay Mila. Ang kanyang tingin ay lubos na komplikado. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsimula siyang makita ako, ang manugang na hindi niya pinapansin. Ang aking kalmado, ang aking distansya, at kahit ang aking kasalukuyang magiliw na payo ay naging isang malambot na kutsilyo, sumasakit sa kanyang mga buto. Ngunit hindi siya makasigaw. Alam niya na mula nang pinili niya akong saktan, naglakad na siya sa isang daan na hindi na maibabalik. At sa dulo ng daan na iyon ay hindi ang bitag na inihanda ko, kundi ang pintuan patungo sa pagiging mag-isa at hindi kilalang takot. Hindi ako, sabi niya sa hangin. Hindi. Nanginginig siya ng walang kabuluhan. Ang langit sa labas ng bintana ay dahan-dahang nagiging may kulay abo. Ang bagong araw ay hindi simula ng pag-asa para kay Milagros, kundi simula ng mas malalim na paghihirap. Nakahiga siya sa kama, tila naririnig ang mabigat na yabag ng kapalaran na papalapit, isang hakbang sa bawat pagkakataon. At ang iba sa silid ang kanyang asawa, anak, at manugang ay nakatayo ng ilang hakbang ang layo, gumagawa ng isang malalim na hukay sa katahimikan. Ang pangalan ng hukay na iyon ay Consequence. Ganap ng maliwanag ang araw. Ang umaga sa Sydney ay nagsimula sa sariwang hangin ng dagat. Walang natutulog sa hotel suite. Si Nanay Milagros ay nakakubli sa sofa sa sala magdamag. Nang sumikat ang araw, ang dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata ay kasing dilim ng sinuntok. Mukha siyang mas payat at gulo. Maagang gumising si Cardo at tumawag sa legal aid agency na kinonsulta niya kagabi, nagpareserba ng appointment para sa umaga. Ang kanyang boses sa telepono ay kalmado at malinaw, ang mukha ng isang matapang na head of the family na tumutugon sa krisis. Wala na ang naguguluhan at nasasaktang anak kagabi. Maaga ring gumising si Tatay Rafael at tahimik na inayos ang bagahe. Inilagay niya ang ilang dokumento at damit na maaaring kailanganin ni Nanay Mila sa isang maliit na bag. Ang kanyang kilos ay mabagal ngunit matatag at hindi siya nagsalita sa kanyang asawa. Ang katahimikan na iyon ay mas malaking presyon kaysa sa anumang pagbintang. Ang pinto ni Risa ay bumukas lang nang handa na kaming umalis. Ang kanyang mga mata ay namamaga, ngunit ang pagiging bata at pabaya ay nawala sa kanyang mukha. Isang matigas at malamig na ekspresyon ang nararamdaman, tila napilitang magpakabata sa magdamag. Tiningnan niya ang kanyang nanay ng isang beses, at ang tingin na iyon ay malamig at hindi pamilyar. At pagkatapos, mabilis siyang lumingon at lumapit sa tabi ko, at sa mahinang boses, sinabi niya, "Ate, sasama ako." Hindi niya sinabi na sasama siya sa kanyang nanay. Tiningnan ni Nanay Mila ang kanyang anak, at nanginginig ang kanyang labi. Tila sinubukan niyang tawagin ang kanyang anak, ngunit sa huli, mahina siyang yumuko. Ang 5 tao ay lumabas sa hotel sa katahimikan, sumakay sa taxi, at nagtungo sa kalye kung saan matatagpuan ang legal aid agency. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay maliwanag at ang kalye ay abala, ngunit ang hangin sa loob ng sasakyan ay kasing bigat ng tubig. Mahigpit na hinawakan ni Nanay Mila ang maliit na bag. Namumutla ang kanyang mga knuckles. Tumitig siya sa tanawin sa labas ng bintana. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Ang proseso ng interview ay mahaba at masakit. Sa loob ng maliit na conference room, hinarap si Nanay Mila ng isang seryosong lawyer at isang social worker na tumulong sa pagsasalin. Sa una, sinubukan pa rin niyang magsinungaling at magpaligoy-ligoy. Ngunit nang kalmadong idinagdag ni Cardo ang mga detalye, at si Risa ay umiyak, sinasabi ang kanyang takot na wala siyang alam. At ibinigay ni Tatay Rafi ang ebidensya ng hinala na financial transaction ni Tito Ronnie, ang psychological defense ni Nanay Mila ay ganap na gumuho. Sa huli, umiyak siya at nagsimulang magkuwento. Kung paano siya nilapitan ni Tito Ronnie, kung paano niya ipinaliwanag ang mataas na kita at mababang panganib ng negosyo, kung paano siya tinuruan na itago ang specially packaged goods sa pagitan ng mga ordinaryong bagay, at kung paano niya sinabi na ang paglalagay nito sa bag ni Andy ay ang pinakaligtas na paraan at kung magkaproblema man, okay lang na masira. Sinabi rin niya ang phone number ni Mang Leo at ang malabong impormasyon na nakuha niya sa ilang tawag. Isang pawn shop owner sa Chinese community sa Sydney na kilalang may koneksiyon sa magkakaibang negosyo at may marahas na paraan.
Ang lawyer ay nagsulat. Nakakunot ang noo. Hindi ito simpleng paglabag sa regulasyon, kundi isang kaso na lumalapit sa cross-border illegal smuggling at organized crime. Malinaw na sinabi ng lawyer kay Nanay Mila na bilang perpetrator at aware party, kahit magbigay siya ng voluntary cooperation, haharapin niya ang malubhang legal consequences. Ngunit idiniin niya na ang kanyang kooperasyon ay kritikal sa paglutas ng katotohanan ng kaso at ganap na mahalaga upang ganap na mailabas si Risa mula sa pagiging suspek. Kasabay nito, pinayuhan ng lawyer na agad na mag-ulat sa lokal na pulisya at ibigay ang impormasyong ito upang protektahan ang pamilya mula sa posibleng paghihiganti ni Mang Leo. Nang lumabas kami sa agency, si Nanay Mila ay parang nabalatan, walang lakas, at kailangang alalayan ni Tatay Rafi. Ngunit ang pag-alalay ni Tatay Rafi ay mas katulad ng pagganap ng tungkulin kaysa sa pagsuporta sa kanyang asawa. Hindi siya nagsalita sa kanya. Agad na ginamit ni Cardo ang telepono ng lawyer upang tawagan ang lokal na pulisya, iniulat ang sitwasyon, at nagpareserba ng appointment para sa formal na statement kinahapunan. Sa sumunod na 2 araw, ito ay parang isang matindi na bagyo. Nakipagtulungan kami sa pulisya sa ilang investigation at statement. Si Nanay Mila ay hindi pinayagang umalis sa Sydney hanggang matapos ang investigation at kinumpiska ang kanyang passport. Ang contact information ni Tito Ronnie sa Pilipinas ay ipinasa sa pulisya at iimbestigahan ito sa pamamagitan ng international cooperation. Tungkol kay Mang Leo, sinabi ng pulisya na sila ay makikialam at huwag kaming maging kampante. Ngunit dahil kinumpiska ang mga bagay at nalantad ang transaksyon at sumuko ang courier, mababa ang posibilidad na ipagpapatuloy niya ang mission na nawalan ng halaga at nanganganib pang mahuli ng pulisya. Si Risa ay opisyal na ikinategorya bilang isang hindi responsable na third party na walang subjective intent matapos ang maraming beses na kumpirmasyon ng lawyer at pulisya. Ang malaking bato na bumabagabag sa kanyang puso ay sa wakas inalis. Niyakap niya si Cardo at umiyak ng malakas. At ang kanyang tingin sa kanyang nanay ay ngayon ay walang laman na pagkapagod at ganap na distansya. Hindi na siya nagsalita sa kanyang nanay. Si Tatay Rafael, matapos ang lahat ng legal procedures, ay gumawa ng isang desisyon. Sa harap ng lahat, sinabi niya kay Nanay Mila, "Kapag naayos na ang lahat, bumalik tayo sa Pilipinas at maghiwalay. Sa iyo na ang bahay. Kukunin ko ang aking bahagi ng savings at aalis ako. Sina Cardo at Risa ay matatanda na. Hindi na natin kailangang magkasama pa. Sa loob ng maraming taon, ang iyong pamilya lang ang nasa iyong puso at kinakalkula mo ang lahat ng tao. Hindi na ito isang pamilya noon pa man." Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit parang isang huling hatol. Nang marinig ito ni Nanay Mila, hindi siya umiyak. Tumitig lang siya sa kanyang asawa, tila hindi niya naunawaan. O baka matagal na niyang inaasahan ito. Wala siyang lakas o pagnanais na makipagtalo o magmakaawa. Ang kanyang sirang katawan at ang paghihiwalay sa kanyang pamilya, ito ang huling kabayaran para sa kanyang maling pagkamkam at galit. Ang orihinal na 2 linggong bakasyon sa Australia ay ganap na nasira. Habang hinihintay ang preliminary results ng kaso, iminungkahi ni Cardo na dalhin niya ako at si Risa sa isang maikling break malapit sa Sydney sa panahon na pinigilan si Nanay Mila sa paglisan. Ang memorya ng biyahe na ito ay hindi dapat maging isang bangungot lamang. Sumang-ayon si Tatay Rafi. Nagpunta kami sa beach. Ang dagat ay kamangha-manghang asul at ang buhangin ay puti. Ang mga surfer ay sumasayaw sa mga alon. Naglakad si Risa sa buhangin na walang sapin sa paa. Hinayaan ang mga alon na tumama sa kanyang bukong-bukong. Ang kalungkutan sa kanyang mukha ay unti-unting nawala sa hangin ng dagat. Hinawakan ni Cardo ang aking kamay at tahimik kaming tumingin sa lugar kung saan nagtatagpo ang dagat at ang langit. "Patawarin mo ako, Andy." Bigla siyang nagsalita sa mahinang boses. Ang hangin ng dagat ay bahagyang nagpapahina ng kanyang mga salita. "Nasaktan kita sa loob ng maraming taon. Alam kong hindi ka gusto ni Nanay. Ngunit palagi kong naisip na kung maging mapagbigay at matiyaga ako, magiging mapayapa ang pamilya. Ngunit ang aking pagiging mapagbigay ay naging dahilan upang mas lumakas ang loob ni Nanay at muntik na siyang sumira sa iyo." Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay at umiling. Tapos na iyon. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Ang hinaharap. Tiningnan niya ako.
at ang kanyang tingin ay matatag. Sa hinaharap, kami ang magiging may-ari ng aming tahanan. Walang sino man ang makakapinsala sa atin o makikialam sa aming pamilya muli. Nagkaroon kami ng isang simpleng tanghalian sa isang cafe malapit sa beach. Maganda ang sikat ng araw at masarap ang pagkain. Si Risa ay hindi pa rin masyadong nagsasalita, ngunit paminsan-minsan ay nakikipag-usap siya sa akin tungkol sa mga tanawin sa Sydney. Si Tatay Rafi ay tahimik, ngunit ang mga kulubot sa kanyang noo ay nawawala. Ang kanyang tingin sa dagat ay unti-unting napuno ng kaluwagan. Ang maikling kalahating araw na pahinga, na ito ay parang mahina, ngunit matibay na sikat ng araw na tumagos sa mga ulap ng ilang araw. Hindi nito kayang pagalingin ang lahat ng sugat, ngunit nagpaalala ito na bukod sa pangit na kalkulasyon at malamig na paghatol, mayroon ding sikat ng araw, alon at init ng pagsuporta sa bawat isa. Isang linggo, pagkatapos, lumabas ang preliminary results ng kaso. Si Nanay Milagros Gonzales, dahil sa kanyang voluntary surrender at kooperasyon sa investigation, at dahil ang mga kaugnay na bagay bagamat ipinagbabawal ay hindi kabilang sa pinakaseryosong kategorya, drugs o weapons, at napatunayang controlled special herbs at undeclared high-value raw stones, ay sinentensiyahan ng mataas na multa. Kasabay nito, ipinag-utos ang kanyang pagpapaalis sa bansa sa loob ng isang tiyak na panahon at isang ban sa pagpasok sa Australia sa loob ng ilang taon. Ang kanyang record ng aksyon ay maitatala lahat. Sina Tito Ronnie at Mang Leo ay sasailalim sa follow-up investigation ng pulisya ng Pilipinas at Australia. Ito ay magiging isa pang mahaba at komplikadong kwento, ngunit hindi na ito magiging malaking issue sa amin, lalo na kay Risa, si Nanay Mila, na may hawak na fine notice at walang katapusang pagsisisi o takot sa kanyang sitwasyon, ay sumakay sa eroplano pabalik sa Pilipinas, kasama ang isang notary at pulisya. Hindi siya hinatid ni Tatay Rafi. Hindi rin sumama si Cardo at Risa. Ako lang, ang kinatawan ng pamilya at ang orihinal na target ng insidenteng ito, ang nagpunta sa airport. Sa harap ng lugar ng pagsusuri, tiningnan niya ako. Sa unang pagkakataon, wala ang kanyang matigas at mapagmagaling na tingin o ang kanyang lihim na pagpuna. Tanging ash gray at kawalan ng pag-asa lang ang natira. Nagnguya siya ng kanyang bibig. Sinubukan kong magsalita. Maaaring isang paghingi ng tawad o isang sumpa, hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Kalmado lang akong nagsalita. Nanay, alagaan po ninyo ang inyong sarili. Sa pagbalik ninyo sa Pilipinas, harapin ninyo ang mga legal matters na dapat ninyong harapin. Mula ngayon, sana ay maging mapayapa tayong lahat. Tiningnan niya ako. At ang tingin na iyon ay komplikado at hindi maipaliwanag. Sa huli, hindi siya nakapagsalita at hinila niya ang kanyang maliit na hand carry. Yumuko ang kanyang likod at naglakad sa lugar ng pagsusuri. Nawala siya sa gitna ng mga tao. Ang taong laging maayos, matigas, at sinusubukang kontrolin ang lahat ay ngayon ay tila napakaliit at solo. Lumabas ako sa airport. Maganda ang sikat ng araw sa labas. Naghihintay ang sasakyan ni Cardo sa gilid ng kalsada. Umupo ako sa passenger seat at yumuko siya upang ikabit ang seatbelt ko pagkatapos ay dahan-dahang hinagkan ang aking noo. "Uwi na tayo," sabi niya. "Oo, uwi na tayo." Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang sasakyan ay umalis sa airport patungo sa huling maikling pananatili namin sa Sydney. At malapit na itong magdala sa amin sa sarili naming buhay na kailangang ayusin at bigyan ng bagong kahulugan. Ang nakalipas ay sa wakas nakalipas na. Kahit may mga pagsubok sa mga darating na araw, nakita namin ang katapatan ng bawat isa at mahigpit na hinawakan ang kamay ng bawat isa. At ang taong nagtatangkang gumawa ng bagyo gamit ang isang maliit na bag ay sa huli nalunod sa alon na ginawa niya.